tayo, gusto ko maging maayos yung relasyon natin. Gusto kitang mahalin ng buong buo. Gusto kong mahalin ka higit pa kay RJ. Diba sinabi sa'yo ni Lynette na gusto niya na magtagal ang relasyon ninyo? Oo. Eh di ibig sabihin nun, gusto niya, pakasalan mo na siya! Gusto ko lang ho magpaalam sa inyo. Kung pwede ko bang hingin ng kamay ni Lynette. Oo naman pumapayag ako. Si Lynette kasi, mukhang malapit nang maging Mrs. Lynette Santos Lobrin. Magpo-propose na si Michael. Gusto ko sana pakasalan ng nanay mo. Kung okay lang sa'yo. Oo naman, Tito. She can't wait forever. Just let her go. Total, nagkabalikan na naman kayo ni Moira eh. Katawan ko lang umuwi kay Moira. Pero my heart's home is still with Lynette. Kaya hindi talaga ako makakapayag na magpakasal siya doon. Anong meron? Bakit kayo nandito? Sa harapan ng pamilya mo at ng mga kaibigan natin. Will you marry me? Lynette, don't say yes. Please say no, Lynette. Please say no. Congratulations! Eh bakit parang hindi ka yata masaya? Eh samantalang jackpot na jackpot ka dito, tinan mong gwapo. Ay, Chang, hindi naman ho sa ganun. Hindi lang po kasi ako makapaniwala na meron pong magaya sa akin na magpakasal. Dati po kasi pinapangarap ko lang yun. Tapos ngayon... Pero ngayon, matutupad na rin yung pangarap mo. Kakasal ka na sa lalaking mahal mo. Sa isang sobrang nagmamahal sa'yo. OMG! Ang happy naman ng news about your mom and Tito Michael. Invited ako sa wedding, ha? Oo naman. For sure, may +1 ka din kasi diba kadate mo si Luke? Well, that's if we're still together at that time. Bakit? May problema kayo ni Luke? We were supposed to video call last night, kaso no-show siya eh. It's our way pa naman na makapag-date since nandito pa rin ako sa Batangas. Nandiyan ka pa rin sa wellness pa ng therapist mo? Yeah, okay naman dito since nakakausap ko naman palagi yung parents ko tsaka si Luke. Pero recently, parents ko na lang.
Nakakausap mo ba si Luke? Oo, kahapon. Parang malungkot nga siya eh. Well, maybe he feels guilty kasi hindi ako sinipot. Kaya lang, why hasn't he called me hanggang ngayon? Sissy, can you do me a favor? Can you, talk to him for me? Find out what's going on with him? Oh, sige, kakusapin ko siya para sa'yo. Thank you, Sissy. Lifesaver ka talaga. Sige, Zoe. See you. Lynette! 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 Teka muna. Ikaw ba nakaisip ka na ng team sa kasal nyo? Kasi naisip ko sana ang kulay pink o di kaya violet. Kasi yun yung mga usong kulay ngayon eh. O di kaya gamitin mo yung color of the year, yung Viva Magenta o kulay sibuyas yun. Ang mahal nun, promise! Kailangan pa ba yun? Siyempre naman. Ano ka ba? Lahat na ikakasal dapat meron kang team. Kasi pag wala kang team, ano yun? Iba-iba ang kulay yung suot ng abay mo. Unless ang team mo, rainbow. Teka, Lynette. Ako kanina pa ako dito yadada ng yadada, ha? Sa lahat naman ng soon-to-be bride na nakilala ko, ikaw ang hindi excited ikasal. Tsaka, teka, Lynette, bakit titig na titig ka dyan sa sing-sing mo? Josa, parang mali yata na pumayag ako magpakasal kay Michael. Seryoso ka ba dyan? Ma, magtanong ka ulit dun sa mga barkada ni Kuya. I'm sure tinatago lang siya ng mga kaibigan niya. Please, don't stress yourself anymore. Your health is important. Okay? Don't forget to take your maintenance. All right. It's gonna be fine, okay? O sige na, I gotta go. Love you, Ma. Dr. Santos! Doc Luke, mukhang problemado ka. Si Kuya kasi. 3 araw na hindi nagpaparamdam sa parents ko. Feeling kasi namin bumalik siya sa bisyo niya. He's an alcoholic. And 3 days na ako walang tulog. Dahil kay Mama. And ngayon, may shift pa ako kaya good luck na lang sa akin. Alam mo, Doc Luke, mahirap yung pinagdaraanan mo. Mas mabuti kung meron kang karamay. Kausap mo si Zoe, no? And I know, I just don't want to burden her kasi alam ko ba nagdadaanan pa siya. Hindi mas gusto pa nga ni Zoe na kinakausap mo siya eh. Alam mo ba, kinuwento niya sa akin, may usapan daw kayo, tapos hindi mo daw siya sinipot. Namiss ka kaya niya. You're right. I should talk to her. Tatawagan ko siya mamaya. Thank you again for reminding me. Seryoso ka ba? Bakit ka umuo kagabi? Paano kasi... Nandun kasi kayong lahat. Naiya naman akong tumanggi sa harapan ninyo. Tsaka ayoko din naman na mapahiya si Michael sa harapan ninyo. Teka, Lynette. Isang tanong lang. Nung bang nag-propose kagabi sa'yo si Michael, inisip mo na sana si RJ yung nakaluhod dun sa harap mo? Hindi Hindi ganun yun. Matagal nang wala sa isip ko si RJ. Naku, Lynette, tigilan mo ako. Kilala kita. Ayang ka na naman. Tumigil ka. Hindi nga. Good morning, sweetheart. Honey. Bakit ang aga mo? Mamaya pa yung pasok ko, diba? Oo, pero may surprise sana ako sa'yo. Surprise? Surprise! Surprise!
Ano yan? Surprise na yan! Gusto ko sana magbihis ka na para may pupuntahan kasi tayo eh. Saan tayo pupunta? Sa wedding coordinator. Para mapag-usapan na natin yung kasal natin. Ay! Wedding coordinator! No, wedding coordinator, magbihis ka na. Dali, masaya yan. Exciting! Bisa mo na. Go na, go. Wedding coordinator. Bis lang ako sandali Kumusta? Excited ako. Basta, balik po kayo pa-check up ulit, okay? Thank you po, Doc. Ingat po kayo. Doc! May surprise kami sa'yo. Oh, ano yan? Hindi ano. Sino? Sino? Alam ko, di ba ito? Regan! Kamusta ka na? Eto, ayos naman. May trabaho na ako ulit. Talaga? Janitor pa rin, pero mas malapit na dun sa pinapasukan ko, ALS. Parang blessing in disguise nga eh, nung nasasante ako dito. So blessing in disguise pala na malayo ka sa amin, no? Nung nawalan kami ng kaibigan. Nagkaroon pala eh! Ayaw mo pala sa amin. Di ka Wala! Bakit nandito ka? Di ba sinisante na kita? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na sa ospital ko. Ma'am, hindi niyo po siya pwede paalisin. At bakit? Kasi pasyente ko po siya. You're lying! Totoo po yung sinasabi ni Doktora, ma'am. Nagkasakit kasi ako nung nasisante ako dito. Gusto niyo po ba, ma'am, na marinig po ng ibang pasyente na nagpapaalis po tayo ng pasyente dito sa Apex? Don't feel so high and mighty, Doktora Santos. Maaaring nakalusot ka ngayon. But one day, mahuhulog ka rin. And I will be there watching you fail. Pinapunta ko na yung wedding coordinator dito kasi alam ko busy ka dyan sa klase mo. Excuse me po, Sir Michael. Ay, Miss Echi. Fiancé ko si Lynette. Lynette, Hello coordinator po. natin. Good morning, ma'am. Naku, Sir Michael, Ma'am Lynette. Thank you for choosing us for your upcoming wedding, ha? Naku, highly recommended kayo ng mga kliyente ko, kaya kayo pinili namin para sa kasal namin. Naku, thank you, sir. Ba't na yung sing-sing? Nawala mo? Hindi. Nakalimutan ko lang nasa bahay. Kasusuot mo lang na. Bakit mo nakalimutan suotin? Kasi, Michael, pasensya na. Sorry talaga. Hindi lang kasi talaga ako sanay na nagsusuot ng sing-sing eh. Kaya nung naligo ako, hinubad ko, tapos nakalimutan ko nang suotin. Masasanay ka rin suotin yung engagement ring mo. Can we transfer to the cafeteria para mapag-usapan natin ito, Miss Echi? Kasi masikip sige dito ho. eh. Okay, sir. No problem. Tara. Lynette. Tulungan na kita. Ay, hindi. Okay lang. Kaya ko na to. Madali lang to. Yan, dito, Sige, yung concern ko lang kasi yung tema, no? Yes po. Mas watches namin para Yes. marami po kayong choices, for sure. Can be. Sige, doon na lang sa baba para... Yes po. Tara, Lynette. Ano ho? Thank you. Bakit siya pumayag magpakasal dun sa lalaking yan?
Just be happy for her, pare. Is she really happy? Paano kung napilitan lang siya? We were there. Lynette said yes. Nakita naman nating pumayag siya, hindi ba? I still want to talk to her. Tigilan mo na si Lynette. You're just courting disaster, pare. Hindi ko naman gusto magsinungaling kay Michael eh. Kaso, hindi ko din masabi sa kanya na kaya ako hindi suot ito dahil parang nasasakal ako kapag suot-suot ko tong singsing na to. Baka hindi ka lang sanay, Lynette. Hindi mo na itatanong. Childhood sweethearts kami ni Philip. Kaya nung paglaki namin, lahat nag-e-expect na kami magkakatuluyan. Yung, hindi ba ako nabigyan ng option? Yung, parang wala na akong choice. Choice? Yun. Yun eh, parang yun yung naramdaman ko kagabi. Parang wala akong choice kung hindi umuo. Sa simula lang yan. Alam mo, nandun talaga yung pagdududa. Pero, as the days pass, marirealize mo na tama ang magiging desisyon mo. Tulad ni Philip, he loves me and I've realized na to love him too. It will take time, Lynette. Naninibago ka lang. Basta ako, boto ako sa inyong dalawa ni Michael. Kahit na bago lang tayo magkaibigan, nakikita ko na talagang mahal ka niya. Nawala na nga ng trabaho yung tao dahil sa kanya ayaw niya pang tigilan. Kawawa naman si Regan. Gusto mo bang kausapin ko si Mommy? Naku, hindi na. Baka mamaya mas mag-aaway pa kami nun. Okay, it's your call. Hey, thanks nga pala for talking to Luke, ha? May family problem daw siya, kaya nawalan siya ng time for us. Wala yun. Ikaw pa ba? I'm good. I'm sorry, alam kong busy ka. Wait! Is that Luke? Bakit nakausap yung nurse na yun? Actually, mamaya, kung wala kang ginagawa kasi... Zoe, baka mamaya may pinag-uusapan lang silang case. Hindi! Kilala ko yan. May gusto yan kay Luke. Annalyn, dalhin mo ako sa kanya. Ano naman gagawin mo? Annalyn, just be my friend and bring me to him. Ngayon na! Nasaan si Kuya? Sige, around what time ka kaya free? Okay, that'd be great. So after you eat, maybe we can talk about it. Dok, sorry po. Kakausapin ka doon ni Zoe. Huh? Ang sabi mo, may family problem ka. Yun pala, ibang babae ang pinoproblema mo. Kaya ba wala ka ng time sa akin, ha? Busy ka dyan sa babaeng yan? Ano, ayaw mo na makipag-usap sa akin? Ganun ba? Ano? Tell me! Nurse Julie, sorry. Nababalo na yata yung girlfriend ko. Zoe, anong ibang babae? Kausap ko lang naman si Nurse Julie. Alam mo, mamaya tayo mag-usap. I'm sorry. Luke! Hindi pa ako tapos! Luke! Annalyn, sundan mo nga siya! Zoe, mamaya mo na lang siya kausapin. Sinasabi ko na nga pa eh. May ibang pinagkakaabalahan niya si Luke eh. Lynette, Pati ba naman dito, RJ? kanina pa kita hinihintay. Sino bang may sabi sa'yo hintayin mo ko?
I just want to talk to you, Lynette. Nothing more. Please? Michael, sigurado ka bang dito daw sa bahay na iwan ni Lynette yung singsing? Eh, Chang, sinabi sa akin ni Lynette na naiwan niya yung singsing dito. Gusto ko lang surpresahin si Lynette pagsundo ko mamaya. Ah, baka naman nasa kwarto. Ako, ikaw na lang kaya tumingin at ako'y talagang... Oh, sige, Chang, magtaya ka na. Ang init eh. Sige ho, ako na ang... Oo. Aling Susan, eh bakit naman ho ganyan ang itsura niyo at pagod na pagod ho kayo? Hinahanap ko yung engagement ring ni Lynette naiwan daw dito sa bahay Ah, hindi niya ho yun naiwan dito kasi nakita ko kanina umaga, hawak-hawak niya yun, tinititigan niya pa nga Tapos nung sinundo siya ni Michael, nilagay niya doon sa bag niya. Ganon? Oo. Ibig mo sabihin, naghahanap kami dito sa wala? Kami? Sino ang kami? Diyosa. Ay. Michael. Kay Lynette yung singsing at hindi niya suot. Tsaka, bakit niya sinabi na naiwan niya dito sa bahay? Dok, look! Dok, look! Dok! Dok, sorry Hindi ko kasi alam na nasa likod pala kita It's okay. It's not your fault. Si Zoe may problema. Instead of her understanding me, pinagdududahan pa niya ako. Kaya ko lang naman kinausap si Nurse Julie is because kakilala niya yung isang barkada ni Kuya sa Canada. Ang hirap. Kung gusto kong tumulong sa kanila, all I can do is call. Ang layo ko sa kanila. Tsaka si Kuya, hindi pa nagpaparamdam. Tapos itong si Zoe, kung ano pang iniisip. Selos ng selos, wala namang ginagawang masama. Alam mo, Dok, look. Nabasa ko na yung babae doon nagsiselos ng Dok kapag mahal niya yung boyfriend niya. Si Zoe, in love sa'yo yun Kaya intindihin mo na lang siya, Dok, look. Tapos yung problema mo sa kuya mo, gusto mo pumunta tayo sa embassy ng Canada? Baka may makatulong sa'yo doon. Tingnan mo, ibang-iba ka doon sa kaibigan mo. You're offering solutions to help instead of adding to the problem. Kaya, di ka makalimutan ni Regan. Buti naman, mukhang okay ka na, Dok, look. Nakakapag-joke ka na Doc Annalyn, I am not joking. It's easy to understand kung bakit ka gusto ni Regan. Lynette, I just wanted to congratulate you. But I would be lying to myself kung sasabihin ko na masaya ako at ikakasal ka na. Yun na nga, RJ. Kakasal na ako kay Michael. Kaya dapat, tigilan na natin yung pagkikita natin ng ganito. Kasi hindi naman ito nakakatulong sa mga mahal natin sa buhay. Pero, gaano ka ba kasiguro kay Michael? Umuo ka lang ba sa kanya dahil sa kabaitan niya sa inyo? Do you really know him? RJ, matagal ko nang kilala si Michael. Simula pa nung pinanganak ko si Annalyn. But do you really know him inside and out? Ano bang pinupunto mo? Lynette, I'm just worried about you. Akala ko nga dati na maghihiwalay na kayo dahil sobrang seloso and possessive niya. Pero now, all of a sudden, ikakasal na kayo? Alam mo, RJ, normal lang naman sa isang tao yung magselos. Ako nga nagsiselos din ako kay Annalyn kapag wala na siyang oras para sa akin, kapag masyado na siyang busy sa trabaho niya. Hello?
Miss Echi. Hello, Sir Michael. May good news po ako. Napunta po ako sa simbahan at sabi po nila, available po yung date na gusto nyo. Oh, wow. That's good news. Salamat na lang sa concern mo, RJ. Pero uwi na ako. Lynette, wait. May tanong lang ako bago ka umalis. Hindi mo na ba ako mahal? Hay nako, Mommy. Uuwi na ako. I don't feel at ease here knowing na baka may ibang babae dyan si Luke. Mga lalaki nga naman, oo. May reyna na nga sila sa buhay nila. Naghahanap pa ng iba. Annalyn, ba't mo naman tinanggan yung bigay ni Doc Antonio? Hindi ko lang magka-issue. Bakit naman magkaka-issue? Unless, huwag mo sabing nagkakagusto ka ulit sa kanya. Uy, hindi ah! Nasaan yung singsing mo? Di ba sinabi ko sa'yo, huwag mo nang hubarin yung singsing? Hindi na ako makahinga, nasasakal na ako. Teka nga, Lynette. Ikaw ba inis ka lang kay Michael o meron ka pang ibang dahilan? Mars, si Easy napapanood ko yung online sexy model. Alam mo, Mars, kay model pa yan o actress. Basta dito sa atin, pasyente pa rin yan. Musta ka na? Sumakit kasi yung dibdib at yung ulo ko. Kaya kami napasugod dito sa ER. Ma'am Issy, lalabas na rin po pala yung resulta po ng biopsy test po sa sa dibdib ninyo. I know you're doubting her right now dahil bata pa siya. But I can assure you, she's a very good doctor.